So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-file po ng criminal case itong mga aso ni Duterte. So, ito nga po sila Pantaleon Alvarez, sila Jimmy Bondoc, at saka si Atty. Topacio. Kasama po yung mga ibang mga asungot. So, nag-file po sila ng criminal case dito nga po kay Martin Romualdez. So, ako po mga kababayan, naniniwala na po talaga ako na itong ginagawa po nilang chismis about po sa mga budget nga daw po na blanco, eh ginagamit lang po talaga nila ito para siraan ang gobyerno at pati rin po sa politika. Kasi po base po sa mga statement nila kanina, papakita ko rin po sa inyo no na 'di ba alam po nila na mate-technical po sila dito. Matatalo po sila sa kaso na 'to. Obvious naman po mga kababayan, papakita ko sa inyo mga ebidensya mamaya no. So ang point ko dito, ano ba 'to? Parang mockery na lang ba ito sa ating justice system? Na kahit alam niyo na mate-technical kayo dito, magfa-file pa rin kayo ng kaso? Ay Diyos ko. So ito, pakita ko sa inyo, kung ano bang gusto kong sabihin dito. So siyempre 'pag tayo nagko-content palaging may evidence, no? So ito sabi dito, okey, so February 8 'no, kanina lang. Romualdez to face criminal case over alleged 241 billion budget insertion. Okay. So ngayon ang reklamo nila magfa-file daw po sila ng kaso kasi daw po yung mga blanco po sa budget daw, 'di ba? Eh may insertion. Alam niyo nakakatawa kasi sa mga bobong mga DDS. Kasi ako mga kababayan no, pag may mga ganyang klaseng mga balita, mahilig po ako magbasa ng comment ng mga netizen. Especially po yung mga DDS. Ang mga comment, magnanakaw, mandarambong. Ang tanong dito, anong ninakaw dito? 'Di ba? Kung merong insertion ng 241 billion diyan po sa budget, sa BICAM daw sabi nila, anong ninakaw diyan? Eh merong allocation. O ayan ang problema sa inyo mga DDS kayo, puro kayo reklamo, hindi niyo naman naiintindihan. 'Di ba? Pero hindi yan yung point ko. Meron pang mas mabigat dito, no? So basahin muna natin 'to. Sabi dito, House Speaker Martin Romualdez and two other lawmakers are set to face criminal charges over the alleged 241 billion budget insertion in the 2025 budget. Okay, so Davao del Norte, 'di ba? Aso ni Duterte, Representative Pantaleon Alvarez made the revelation during a media forum held today, 'di ba? So kasama niya dito si Jimmy Bondoc, si Raul Lambino, and Ferdinand Topacio. Si Lambino pala yung isa, no? Along with non-government organization, Citizen Crime Watch. Actually, mga kababayan, naniniwala pa ba kayo kay Pantaleon Alvarez? Di ba? Na dating House Speaker ng isang taon, tapos sinibak nga po ni Sara Duterte. Tapos siya rin po yung pasimuno ng secession ba tawag doon? Yung tanggalin po yung Mindanao sa Pilipinas. Naniniwala kayo sa kanya? Tanga-tanga talaga. So sabi pa dito so ano bang kaso? So ang kaso mga kababayan ito. So sabi dito Attorney Topacio disclosed that the case for falsification of legislative documents. So ito pala. Attorney Topacio disclosed that the case for falsification of legislative documents is set to be filed on Monday, February 10. So yung kaso pala na final nila kay Martin Romualdez tsaka sa dalawang congressman yung falsification of legislative document. Tanga talaga. Actually, mga kababayan, no, itong si Topacio, medyo natatawa ako dito sa tao na to, no. Tingnan niyo kung sino yung mga kliyente niya. Si Bantag, si Tebes, si Kibuloy. Ayos talaga, no. So ngayon okay. So malinaw dito mga kababayan na yung kaso po nila is yung falsification of legislative documents. So babagsak po ito sa falsification of public documents. Doon po naka-under yan na ito po ay may pagkakakulong ng sa revised penal code to, no? Article 170. So ito ay may pagkakulong ng 6 years to 20 years. Depende po sa laki ng kaso. Di ba? So ngayon mga kababayan ito. So ang point ko dito ito mga kababayan. So ang reklamo nga nila is falsification of legislative documents. Okay. So ngayon, sabi nila dito saan na ba yung continue natin Sabi dito. Okay. Oh.
Alvarez further claimed that the substantial budget insertion was made without congressional approval and was not discussed in the bicameral committee. Well, in the first place, mga kababayan, paano nalaman ni Pantaleon Alvarez na hindi ito na-discuss sa BICAM committee? Eh, hindi naman siya parte doon. Di ba? So, nagsalita na po yung mga senador po na parte po ng BICAM committee na napag-usapan po nila yan at meron po silang enrolled bill. Di ba? Na pinirmahan ng presidente na naging GAA. Sobrang basic naman ito eh. So ngayon mga kababayan, ang nireklamo ngayon ni Pantaleon Alvarez, di ba? Sino daw ang nag-fill up ng mga blanco? Well, problema nyo yan. Hindi po ganun ang korte ng Pilipinas. Tandaan po natin na ang burden of proof nasa inyo. Nasa inyong nag-aakusa. Kumbaga sa Amerika, parang, ewan ko lang, sa ibang mga bansa, baliktad. Pero sa Pilipinas po, ang burden of proof nasa inyo. Ngayon, kayo ang magpapatunay na, di ba, na ang nag-fill up ng mga blanco niyan, eh hindi BICAM. Hindi yung kayo pa ang manghihingi ng, ng ebidensya sa korte. Hindi, para makuha nyo yung point ko mga kababayan, no, baka malito kayo. So ito yung sinasabi ni Pantaleon Alvarez. May video dito eh. Tingnan nyo to ah. At kahit mga abogado mag-agree sa akin. No, hindi naman po natin kailangan na maging abogado para maintindihan po yung batas. Ang kailangan lang po natin dito magbasa at intindihin po yung binabasa. So para makuha nyo yung point, ito yung sinasabi ni Alvarez eh. Sige. Na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. So bali ito yung kakasuhan nila, no? Si Elizaldico, si Martin Romualdez, tsaka si Dalipe. Okay. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan, may basbas ng Speaker. Okay, sige. Tuloy. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Okay. So, ngayon, yan na. So, ito na. So, sabi daw, BICAM report daw. Okay. So, bobo talaga to mga to, no? So, BICAM report daw yon sabi. Maraming blanco daw po sa BICAM report. O una mga kababayan balikan po natin kung ano yung falsification of public documents. So, ano ba yon? So, puntahan po natin to saan ba yon? Balikan natin to. So, tandaan nyo mga kababayan ang sinabi po ni Atty. Topacio, ang final daw po nila ay falsification of legislative document. So, basahin po natin. Lakayan natin para mabasa natin lahat. So, sabi dito, di ba? Okay, falsification of legislative documents. Okay. The first and least common from falsification punished under revised penal code is called falsification of legislative documents. Article 170 of the revised penal code defines the crime of falsification of legislative documents as an act whereby a person who, without proper authority, alters legislative bill. Okay. So, legislative bill, tandaan nyo, alam nyo yung bill? Yung bill, mga kababayan, ito po yung ginagawang proseso para maging batas. Ang isang batas. Di ba? Pag tayo po gumagawa ng batas, magsisimula po yan sa isang legislative bill. Di ba? House bill number blah blah blah, Senate bill number blah blah blah. Get the point, di ba? So, para po makapasok sa falsification of legislative documents, dapat po ang falsificated po dapat po legislative bill, resolution or ordinance enacted or approved or pending approval by either house of the legislature or any provincial board or municipal council. So tandaan nyo legislative bill, resolution or ordinance. Ang tanong dito, yung ebidensya nyo bang may blanco? Legislative bill ba yon? Resolution ba yon? Ordinance ba yon? Actually, hindi.
Ang tatanga-tanga nyo eh. So, ito yun eh. Ito yan. So, anong tawag dito? Oh, conference committee report. Ito yun eh. So, legislative bill ba ito? Actually, hindi. Oh, tapos yung sinasabi ninyong may pirma o yung may blanco, anong nakalagay dito? Amendments to special provisions. So ito po isang proseso para makagawa ng bill. So hindi pa po ito legislative bill. Ayan ang problema sa inyo mga kababayan dito po sa mga nag-file ng kaso. Ako, baka sabihin nyo naman nagmamarunong ako. Ang kailangan lang natin dito mga kababayan, basahin at intindihin. So hindi po ito parte ng legislative bill or ano ba sinabi kanina, legislative bill. O kaya what? Ano ba 'yon? Legislative bill o kaya ano, resolution. Hindi rin ito resolution eh. Hindi rin ito ordinance eh. Ito po ay proseso para makagawa ng bill. So hindi pa ito bill. O committee report nga lang ito eh. So isipin nyo falsification of legislative bill. Ang ebidensya ninyo, conference committee report. O sa mga kababayan, alam nyo na mate-technical kayo dito. Mababasura lang ito, pero ang point natin dito mga kababayan, bakit pa rin kayo nag-file ng case na alam nyo naman na hindi po ito aprobahan ng Supreme Court? O, continue pa natin ha. Actually, may sablay pa dito si Pantalon Alvarez eh. Tingnan nyo to. Bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. O yan. So mag-file kayo ng kaso, wala pala kayong copy ng enrolled bill. 'Di ba? Alam nyo, hindi po ganun po ang judiciary sa Pilipinas. So wala pala kayong kopya ng enrolled bill at hindi niyo alam kung sino yung nag-fill up ng mga blanco diyan. 'Di ba? Well, sabi naman po nila Stella Kimbo, sila ano daw, yung mga staff daw. Well, illegal ba 'yon? Actually, hindi naman illegal 'yun Oh. So ngayon ang point ko dito, tandaan natin mga kababayan na ito napaka-basic nito eh. So yung burden of proof na sinasabi natin. Okay. So ito So burden and standard proof. 'Di ba? Sabi dito So ganito po mag-file ng kaso sa Pilipinas, 'di ba? Prosecution's responsibility. So ito po yung responsibilidad nila Pantalon Alvarez, 'di ba? Prosecution responsibility under Philippine law, the prosecution bears the responsibility of demonstrating all elements of the offense. The accused has no obligation to prove innocence. Wala pong wala pong obligasyon ang inaakusa na sa part po na to si Martin Romualdez para i-prove na siya ay inosente. Ang magpo-prove po na merong mali or illegal na ginawa po ang inaakusahan is yung prosecution. So ito na nga po sila Pantalon Alvarez, sila Jimmy Bondoc at saka yung isa si Topacio. So paano niyo masasabi ngayon na merong illegal na nangyari? Sorry, hindi ko pala nailipat. Ito pala 'yon. So paano niyo nasabi na merong illegal na nangyari kung wala pala kayong copy ng enroll bill? Hindi niyo pwedeng una mga kababayan kung wala kayong copy ng enroll bill, hindi niyo pwedeng sabihin sa korte na pahingi kami ng enroll bill. Hindi, kayo magpo-provide nun. Well, paano kayo makaka-request dun sa korte ng enroll bill? In the first place, 'di ba? Hindi naman din pasok sa falsification of legislative documents yung kaso ninyo. Kasi hindi naman bill yung ebidensya ninyo. Amendments lang yun. Ay, Diyos ko. Ayan, continue natin. Sabi dito. The quantum of proof always rests on the government side. This principle is essential to safeguard against wrongful conviction. Ang problema kasi ang problema po kasi mga kababayan sa atin,
minsan po kasi yung justice system, mga kababayan, ginagawa na rin po mockery. Pag may pera ka, pwede mong gipitin yung isang tao na na mag-file ng kaso. Kasi gusto mo lang mag-file ng kaso para magpasikat, para makagawa ng, 'di ba? For political gain, parang itong ginagawa nga nila ngayon, 'di ba? So, dapat siguro dapat maano na 'yan eh. Magkaroon ng revision diyan, 'di ba? Sabi pa dito So ito naman yung depensa. So ito although the accused is under no duty to prove innocence, the defense may present exculpatory evidence, alibis, denials, documentary evidence, or witnesses to cast doubt on credibility on the prosecution's evidence. So ang gagawin lang po ng defense role is, 'di ba? Didepensahan na po nila sarili nila at sila po ang bahala kung paano nila ah ano patutunayan na sila ay inosente. 'Di ba? Pwedeng alibi, denial, documentary evidence, or witnesses. 'Di ba? So hindi ka pwedeng manghingi po ng ebidensya doon sa inaakusahan mo. For example, 'di ba? Wala kayong enrolled bill. Alangan naman manghingi ka sa defense sa doon sa inaakusahan mo. At least you get the point, At least you get the point. Oh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito, no? And actually mga kababayan, no, malinaw naman po talaga dito na ang pinaka-target po talaga nila Pantalon Alvarez is yung presidente. So sinabi niya naman to dito So ito, continue natin Ang enrolled bill. Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi, by the way, sabihin na nga natin na walang maibigay na enrolled bill. So ngayon, paano niyo patutunayan na kung sino man ang nag-fill in the blanks nung sinasabi ninyong dokumento? Putang na, proseso nga iyon. Putang na, ang gulo naman. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift. Mapupunta sa Office of the President. Di ba? So, ang target talaga nila dito yung presidente. Di ba? Well, actually mga kababayan, no, kung ang presidente po ang naglagay po ng mga ng amount dun sa blanco po na yon, yari talaga presidente dito. Kasi bawal yon. Bawal talaga yon. Di ba? So, doon po malinaw po talaga na yung target nila yung presidente. Di ba? So, well, it's getting interesting para sa akin. Pero para sa akin, sa simula pa lang, no, kung ito lang yung ebidensya nila papakita, mateteknikal sila dito. Babasura lang po ito. Di ba? So, yun mga babae, no? So, kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po pag-file ng kaso ng kampo po nila Duterte. Kasi mga aso ni Digong to So, kayo ba, naniniwala ba kayo na magpuproceed po ito o mateteknikal po ito at bababasura? So, yun, no? So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.